Magandang araw po sa bawat isa. Naway patuloy tayong pinagpapala at patuloy pang pagpapalain ng ating makapangyarihang Diyos. Tayo po muna ay sama-samang dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Panginoon. Maraming salamat po makapangyarihang Diyos na aming Ama na nasa langit. Sa pangalan ng aming Pansong Kristo, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo sa araw na ito. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, upang kami po ay makapag-aral ng merong kauhawan, ng merong gutom at kagalakan sa iyong mga pinagpalang gintong butil ng salita ng buhay, upang kami po ay patuloy na mananagumpay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa aming pagpapatuloy, kayo lamang ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo patungkol po sa aklat ng 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, at saka sa Psalm 127, verse 1. Dito po hango sa New International Version Bible. Sabi po rito, at pinamagatan ko po ito na commit our lives to God. O ibigay po natin, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Diyos. Sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sabi po sa Tagalog, kung itong aking bayan na aking pinili, sabi po ng Diyos, ay manalangin o magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga likong gawain o yung kasamaan o kasalanan. Ang sabi niya po, diringgin niya tayo mula sa langit, patatawarin niya po tayo sa ating mga kasalanan at muli niyang ibabalik ang kasaganahan ng ating bayan kung tayo daw po ay magpapakumbaba. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal po naming taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Nakakalungkot po, katatapos po ng halalan, nakakalungkot po kung ang ating mga pinili ay maglingkod na walang takot sa Diyos. Ano po? Lahat naman po kilala ang Diyos. Subalit sa paglilingkod po kapag wala ang Diyos, napakahirap pong isulong ang katagumpayan, ang kapayapaan, maging ang kasaganahan ng lugar, bayan, asosasyon, organisasyon, pamilya o anumang samahan na pinangungunahan ng isang namumuno na walang takot sa Diyos. Bakit po? Dahil nga po, kung hindi po tayo manalangin, sa pananalangin po ay hindi po ito lamang sinasabi, kundi ito po ay isinasabuhay. Sa paglapit po sa Panginoon na may kapakumbabaan, ang pakahulugan po rito ay yung pagpapakumbaba na inaamin po natin na tayo ay makasalanan at tumihingi po tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay nangangako sa ating Diyos na ang mga kasalanan na ating ginawa ay hindi na po natin muling babalikan. Yun daw po ang palatandaan ng pagsisisi sa isang kasalanan o pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun po yung humbleness na tinatawag. Ano pa po ang sabi? If my people are called by my name will humble themselves, pray, manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga pinuno, namumuno, na ating mga pinili ay makapaglingkod ng tunay na merong puso na naaayon sa kalooban ng Diyos upang ang bayan natin ay mapanumbalik muli ang mga kasaganahang matagal na nating kinauhawan, kapayapaan. Well, marami po sa atin ng mga ating mga leader, di po ba, hindi nagkakasundo. Naniniwala po tayo na walang imposible sa Panginoon. Kaya po tayo ay lumapit, manalangin, ipanalangin po natin ang ating mga pinuno na sila po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos at i-commit o ipagkatiwala ang kanilang buhay, ang kanilang puso, ang kanilang isip sa pamumuno na nakatalaga
sa paglilingkod sa ating bayan ng mayroong buong puso. At sabi po rito, talikuran o talikdan ang kasamaan. Ano po ba yun? Marami po. Alam naman natin kung ano yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Talikuran daw po natin yun. Tayo po mismo na namimili ng ating mga magiging pinuno, talikuran na po natin. Ano man yung mga bagay na hindi po dapat. Alam na po natin yun. Huwag na natin pong isa-isahin. Alam na po natin kapag hindi tama sa harapan ng Diyos, ay talagang hindi po tama. Kung talagang mahal natin ang Diyos, mahal po ba natin ang Diyos? Kung talagang mahal po natin ang Diyos, yung mga bagay na ayaw niya, kahit gusto po natin, dapat ayaw po natin. Ayaw na natin. At yung mga bagay na ayaw niya, kahit gusto po natin, dapat nga ayaw po natin. At kung ito gusto niya, kahit ayaw natin, dapat gusto natin. Gustuhin na rin natin. Amen po ba? At ano pong magiging katugunan ng Panginoon kung tayo po ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos, talikdan ng kasamaan? Ano po? Ang sabi ng Diyos, tayo po ay patatawarin niya. Pakikinggan niya ang ating mga gibik o pagtawag sa Kanya mula sa kalangitan, sa Kanyang trono. At ang sabi niya po, ang pinakamaganda rito, muli niyang ibabalik ang kasaganahan ng ating bayan. Tandaan po natin yung 4 po na requirements. If my people who are called by my name will humble themselves. Magpakumbaba, aminin po natin tayo makasalanan, humingi po tayo ng tawad. Humble themselves, pray. Manalangin po tayo. Panalangin, patawarin mo po kami gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Nagpapatawad po ba tayo? Dapat magpatawad po tayo dahil tayo ay pinatawad din ng ating Panginoon. Hanapin ang Diyos, hanapin ang Kanyang muka. Nasaan po ba ang muka ng Diyos? Ang paghahanap po ng muka ng Diyos ay parati po nating pairalin ang kapayapaan. Saan man may kaguluhan, maging tulay po tayo ng kapayapaan. Yan po ang muka ng Diyos, ang kapayapaan. Because our Lord God is a God or Prince of Peace. Sabi niya po doon sa Kanyang salita. At ang sabi nga po, tayo ay manalangin, talikdan nating kasamaan, ibabalik niya muli ang kasaganahan, kapayapaan, maging ang kariwasaan ng ating bayan. At muli po, sinabi niya naman po sa aklat po ng Psalm 127, sabi niya po ron, sa verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Maliban daw po ang Diyos ang siyang manguna sa anumang ating mga plano. Ano po ba mga plano natin sa ating buhay? Italaga po natin sa Diyos. Bigyan po natin, hingin po natin ang basbas ng Diyos sa ating mga plano, sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating opisina, sa gawaan, ano man po. Maging sa ginawa po natin pagpili sa mga liderato, mga kandidato na nais po nating mamuno sa ating bayan. Idulog po natin sa Diyos. Hingin po natin na ang Diyos ang manguna sa kanila. Upang sa gayon, ang Diyos nga po ang magpapala sa gawa ng kanilang mga kamay, ng kanilang isip, at ng kanilang puso. Diyos po ang magpapala kung hihilingin po natin ang laging pangunguna ng Diyos. Yeah, unless the Lord builds the house, the works of His laborer or builders, the work of its builders labor in vain. At unless the Lord, sabi po, watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Maliban daw po ang Diyos ang siyang magtanod. Ano po yung magtanod? Magbantay. Ano po ba yung babantayan? Bantayan po yung ating puso. Dahil ang puso po natin madaya. Kung ano po yung tinitibok nito, minsan ang dulot daw po ay kapahamakan. Wala pong masama sa tinitibok ng ating puso, pero mag-ingat po tayo. Gawin po nating tagapagbantay ang Panginoon. Ano po ibig sabihin? Manalangin po tayo. Kita nyo po, mahalaga lagi ang pananalangin. Dahil sa pananalangin, dito po dumudulog ang Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu Santo sa pusong nagpapakababa at tunay na nagpapasakop sa Diyos. Dahil ang kawalan ng panalangin ay kawalan ng kapangyarihan sa ating buhay. Kaya po, ano man ang ating gagawin, isang guni natin sa Diyos, lumapit po tayo, humingi tayo ng tawad,
Hanapin natin ang kanyang kapayapaan, saan man may kaguluhan, maging daluyan po tayo lagi ng kaayusan at kapayapaan. Lagi nating isulong ang tama at manalangin, idulog natin sa Diyos. Laging Diyos ang anyayahan nating manguna, anuman ang ating mga balak, plano sa ating buhay, maging sa ating pamilya. Dapat po, tayo po mga ama o ina ng tahanan, maging ang mga anak, unahin po natin sa kalagitnaan ng ating pamilya, Diyos ang palaging nangunguna. Sapagkat pag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Tayo po yung manalangin. Salamat po makapangyarihang Diyos, aming buhay na Diyos na nasa langit, aming Ama na mapagmahal, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na siyang Hari o Prinsipe ng Kapayapaan, kayo po makapangyarihang Diyos na wala pong itinatangi. Lumalapit po kami at patuloy nagpapasalamat. Busugin po ninyo ng kapangyarihan ng iyong salita na naihasik sa araw na ito, upang ang bawat tao po na lumalapit sa iyo, Panginoon, ay magkaroon po ng katugunan. Ang mga kahilingan na nais po naming mapangyari, hindi lang sa aming pamilya, maging sa aming bayan. Sapagkat maliban kayo ang manguna, Panginoon, wala po kaming magagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na tumangkilik ng programang itong araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy po silang sumubaybay upang mabusog ang espiritual po na aming katawan. Higit sa lahat, mabago po, hindi lamang ang aming mga buhay, kundi ang aming bayan, Panginoon, na nangungulila sa iyong banal na presensya, at upang kami po, Panginoon, sa aming bayan muling manumbalik ang katiwasayan, kaunlaran at kapayapaan ng aming bayan. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.